Huwag mo sasaktan po. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. OMG mga kababayan, sukdulan na po talaga ang pang-aapi sa taong bayan nito pong Bangag Administration. TVP Inday Sara mga kababayan, posibleng makalusot na po dito sa kasong grave threat at matindi po ang magiging epekto nito sa kaso niyang impeachment mga kababayan. Grabe, ito po ngayon ang kabit-kabit na mga balita at may update po tayo. Ano ba talaga ang pinunta ni Matibag doon sa Davao mga kababayan? At speaking of Davao, yung inangkin ni Marcos Jr., eto na po ang mga residente mismo at ang mga may gawa po doon sa Davao ng pabahay mga kababayan, mapapanood po natin ngayon. At ito pa, naalala nyo mga kababayan, yung tungkol doon sa Tinibag. Tinibag na maayos pa naman na flood control. Yung DK mga kababayan, aba ito may update pa rin tayo. Panoorin natin ang buong videong ito mga kababayan nang sa ganun ay malaman po natin ang lahat ng detalye. Eto po, diretso na kaagad tayo. Ito may isang kuha dito galing po sa Isiminay. At mga kababayan, may update pala tayo doon, sandali ha, doon sa Brave 18. Alam niyo po ba mga kababayan, di ba mayroon pa tayong isang hinahanap na hindi nagpakita at parang duda na nga or pinagdududahan mga kababayan na siya po ay bumaliktad din. Aba, andito may update mga kababayan. Mayroon siya ritong post at pinapakita dito kung ano po ang nangyari sa kanya. Ito, panoorin po muna natin tong commotion kanina na nangyari dyan po sa Sandigan Bayan na ba ito? Tahingan natin. Panoorin, nagkaroon ng tensyon sa hallway ng Sandigan Bayan ngayong Biyernes, Agosto 14 matapos harangin ng mga BJMP personnel si dating Congressman Mike Defensor na magsalita sa harap ng media. Marasyalo na ba ito mga kababayan? Pinipigilan na ba tayo ng freedom of speech? Oo nga, nakita ko eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Ghost Matam, yung Ghost Project, wala pa rin. Grabe mga kababayan, ano? Nakaprocess na, mukhang inaambahan pa yata ang sasapakin kanina, ano ho? Ito po yung tension. Rutak po kanina. Tingnan natin mga kababayan. Ito pa yung isang version na nakuhanan dyan ni Consilor Ludovica mga kababayan. At sandali ha, si Boyeng pala mukhang, nako po, may lumutang na matinding issue kay Boyeng dito at dito mga kababayan. May tulog si Boyeng dito. Mamaya, sabay-sabay na natin yan. Ito mga kababayan, no? Ito pala yung video na yun. Tingnan nyo sa malayuan, itong kuha, oh. Courtesy ni Konsihal Rani Ludovica. Huwag mo sasaktan po. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Oo nga, nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Ghost Matam, yung Ghost Project, wala pa rin. Grabe mga kababayan, ano, ang ginagawa dito. Ayun, no? Ayun, no? Mukhang dinaluhong. Mukhang muntikan siyang saktan dito or sapakin itong si Kung Mike Defensor, mga kababayan. Ako naman, mga sir ng BJMP, dahan-dahan po kasi alam nyo naman, no? Mayroon pa po rin pong mga rights yan, bagamat po ngayon nasa inyo yung poder, pero may mga rights po yan. Una, hindi pa po yan guilty. Hindi pa po yan napapatunayan ng korte, kaya may presumption of innocence pa po yung mga yan. At after all, mga kababayan, sina Mike Defensor at saka si Senador Marcolita, ay kitang-kita naman po, wala naman po siyang kasalanan ayon po mismo sa Comelec mga kababayan, na which is ito nga yung grounds ng kanilang naging kaso dito. Paano nagkaroon ng kaso mga kababayan? Yung hindi naman po sila, no? Hindi naman po galing sa pera ng bayan yung binigay ni Mike Defensor. Di ba? Po yung masaklap na katotohanan mga kababayan dito sa Marcos administration.
Ito daw po yan, eh. Tingnan na natin kung sino nga ba yung, mama na yan na muntik sumapak yata kay Mike Defensor. Ayan po yan, oh. Ito ang sumapak kay Mike Defensor, pakikalat ng litrato para mabigyan ng regalo ni Marcos. Yun lang mga kababayan. Eh, parang ang lumalabas ngayon, basta magpasikat ka lang, 'no, basta't makita ni Marcos na talagang, mayro'n kang ginagawa, may premyo ka talaga. Sino-sino 'yan? Una si Tory 'di ba mga kababayan? Si Tory noon, anong ginawa niya sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, 'di ba? At anong ginawa niya kay Tatay Digong? At ano ang kanyang premyo? Biruin mo, naging chief of police pa, PNP chief pa 'di ba mga kababayan, samantalang mayro'n pa 'yan ano sa Samar, sa Calbayog, mayro'n 'yan ano, persona non grata at mayro'n 'yan issue dito sa Quezon City noon, yung road rage 'di ba? Dami pong issue ni Tory 'di ba mga kababayan, pero binaliwala po ito dahil nga sa nagpakitang gilas para kay Marcos. Ayan, si Auntie Claire 'di ba? Dati tumitira kay Marcos, binabanatan si Marcos ng vlogger pa lang. Anong nangyari nang kinuha ni, Marcos? Ayan na, himod-puwet na, lahat na lang ng pambubulak kay Marcos ginawa. Ayan naman ang premyo, kahit saan pumunta si Marcos sa ibang bansa, andun kasama lagi. 'Di ba mga kababayan? Ang tanong, kaninong pera ang ginagastos ni Marcos para ipamasahe kay Auntie Claire mga kababayan? Ayun ang humusga mga kababayan kung saan nga ba kumukuha ng pera. Ito, yan yung kaganapan diyan nga po sa pag-ano nila ano, Mike Defensor sa Sandigan Bayan, 'di ba? Ganyan po kagago itong administrasyon na ito, napakatalamak mga kababayan ano. Hmm. Ngayon mga kababayan, punta na tayo dito kay, Attorney Libby Baligod ano ho. Pero bago 'yan, ito muna, yung isa na hinahanap natin, ito pala siya mga kababayan 'no. Ito ay ang pangalan niya, tingnan natin mga kababayan, si Dado Cristine or Cristani Labargan. Dado Labargan. Ito po pala mga kababayan, may kaso siyang perjury, Article 183 of the Republic of the Philippines as amended by RA 11 1159-4, criminal case number, 'yan. Ayan po mga kababayan, naka-post po 'yan. Mayroon po itong caption, basahin lang natin, Ayon dito sa post 'no, sa lahat po na tumatawag at nagtatanong kung saan ako, during bail ban ng aking mga kasama last week po, ay may inayos lang po akong problema. Hindi po ako kasama sa nag-recant. Uy, good news mga kababayan. Hindi po siya kasama sa nag-recant. Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo maisa-isa. Yes, I voluntary surrender to the PNP in Davao City regarding our case of 4 counts perjury against me and my troops from RTC Las Piñas, Manila. I am ready to face all legal process. I have no plans to evade responsibility and will fully cooperate to the due process and justice system. I I am hoping the fair and proper investigation. I wish to resolve this matter properly. Ayan mga kababayan. Yan daw po yan si Dado Labargan, no? I am thankful also the PNP personnel who assist me. I'm truly appreciate how you make the procedures easier and listen to my situation. Ensured everything is safe. Tuloy ang laban, walang bibitaw sa Brave 14. Kahit alam namin na ginigipit na kami ng gobyerno, mas mabuti nang makulong sa katotohanan, wag lang sa kasinungalingan. Salamat sa support ninyong lahat. Despite the situation na pag lumalaban ka ng patas at manindigan ka sa tama, ay gigipitin ka at kakasuhan pa ng mga kroks. Balang araw, manaig pa rin ang katotohanan. Mag-ingat po tayong lahat. Saludo po kami sa iyo, sir. Ayan po mga kababayan, yung isa pong party ng Brave 18 na akala ng lahat hindi bumaliktad po. Yung pala ay kusa rin pong sumuko mga kababayan sa Davao para patunayan na hindi po siya tumatakbo or hindi po niya iniiwasan at hindi rin po siya ang importante nagre-recant mga kababayan. Hindi po siya nagre-recant kasi sabi niya
mas mabuti pa makulong sa katotohanan. Wag lang makulong sa kasinungalingan at pagnanakaw at ma-involve dito sa malita, mga kababayan. Galing. Saludo po kami sa iyo, sir. Ituloy mo lang yan, sir, na pakikibaka mo. Ayan po, ito pong sila Atty. Levito Baligod. Basahin natin, ito sila Atty. Levito Baligod, ang mga Brave 14. On the amended information that now includes the Brave 14 as accused, we posted bail today, August 14, with RTC Muntinlupa BR 203 that process same in just 3 hours, no lunch break. So thank you RTC Muntinlupa for giving life to the Supreme Court's injunction that courts are established for the benefit of litigants, not for the judge, serve the people. Ayan mga kababayan. So dito, naka-process kaagad sila mga kababayan, hindi na po umabot pa ng gabi para hindi na rin sila nakulong mga kababayan. So saludo sa inyo mga sir. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Alam namin na napakahirap po ng inyong laban. Alam po namin na talagang sobra po mahirap ang inyong pinaglalaban pero dali, hindi kayo mga kababayan hindi po kayo natatakot at hindi po kayo natitinag, no? Kaya ayos lang po mga kababayan kahit po ginigipit tayo, wala naman po talagang lahat naman po wala pong pakialam itong administrasyon na ito basta kalaban po nila. Una na nga po diyan na biktima si Pangulong Duterte, Pastor Kibuloy at VP Inday Sara at pamilya Duterte. To those of you who have asked me how to send your support to our brave soldiers, I finally have an answer. Thank you. Magkaisa tayo at magtulungan. Details as. Ayan mga kababayan, no? Ito pala yung para dito sa gustong tumulong ay Atty. Levito Baligod at dito nga sa Brave 14 mga kababayan. Ito daw po yung details, no? Pinost ito ni Dr. Lorraine, ni Ma'am Lorraine. Lorraine mga kababayan. So, screenshot nyo na lang po yan ha. O sa mga hindi pa nakapag-screenshot, tingnan natin. Si G. Attorney, salamat po. Pakiabot na din po sa kanila. Si G. Hero. Ito yung sa maraming salamat sa inyo, attorney, sa inyong matapang na paglaban. Ayan. Ayan po mga kababayan, no? Yung pinost ni Doc Lorraine. Screenshot nyo na lang po yan para po makatulong po tayo sa mga Brave 18. No? So mga kababayan. So, kasadaan muna natin itong si Matibag. Nagpunta ng Davao, nagulat ang ating mga kababayan. Bakit bigla na lang itong nakarating ng Davao, pumunta ng Davao? Ano kaya ang purpose nito mga kababayan? Bakit po ito napunta dito sa Davao, Tingnan lang natin, may video po tayo nakita. Hindi natin alam kung totoo nga ba itong kanyang sinasabi. Well, siya pong may sabi nito mga kababayan. Itong paliwanag niya. Tingnan natin. Sa Davao, ang nahuli namin hindi bato, bakal, ha? Salamat, Director. Sa Davao, ang nahuli namin hindi bato, bakal, ha? Salamat, Director. Sa Davao, ang nahuli namin hindi bato, bakal, ha? Salamat, Director. Ayan mga kababayan, sa Davao daw, ang nahuli namin hindi bato. Hindi daw bato. Bakal. Yan daw yung hindi daw bakal, bato daw. Ay na ba? Bakal pala, sorry. So, marami po kasi may yung mga bangag supporter, mga bangag vlogger, mga kababayan, may mga nagpapalipad na diretso na daw sa dahig, si bato daw yung pinuntahan diyan, hinuli, at didiretso na raw yan sa dahig. Kaya daw personal itong pumunta diyan si Matibag. Well, mga kababayan, kung ano man po yan at
Hindi naman siguro hindi natin mababalitaan 'yan, ano ho? Siguro naman sa kampo ni Senator Bato, unless na lang talaga kung, nasikreto talaga nilang nakuha si Senator Bato, 'di ba? At wala talaga nakapagsabi. Pero ano ano pa man, may plano naman siguro mga kababayan papunta sa Davao. Katulad ni itong si ano, 'di ba, si Dizon, nang pumunta diyan sa Davao, anong ginawa mga kababayan? Anong ginawa ni Dizon? Ito ang kanyang ginawa ni Dizon mga kababayan. Panoorin niyo po itong ginawa ni Dizon. Ito po 'yon. Kuan idol ha, klarohon nato ni. Kini nga flood control sa Taal, Davao City. Lig-on kay ni siya tungod kay dako kayong baha ang miagi ning dapita apa nagapabilin nga sulid kayo tungod kay mao ni ang mga trabaho sa Davao City dili basta-basta. Apan pag-abot sa ato ang DPWH secretary di lang ta mag-mention kay basig mga pag sila gipangguba. Sumuna nga sulit. Kuan idol ha, klarohon nato ni. Kini nga sa Taal, Davao City. Ayan mga kababayan, ito yung sa Davao City na naalala niyo yung ang matibay pa na flood control, giniba na mga kababayan. Itong dike na ito. Yan po ang ginawa dito ni Dizon mga kababayan nang pumunta siya dito. Pinagiba niya po itong matibay pa. Siguro nga dahil walang maipuntos, siguro nga ay walang maipuntos, no? Kaya kaya ngayon mga kababayan, eh yun yung kanyang ano, yun yung kanyang ginawa diyan, gibain na lang kasi matibay 'di ba mga kababayan, umabot na ng 36 years yung ano na yan, yung flood control na yan sa Davao, yung dike na yan. Eh ngayon hindi pa nasisira, ang tibay, anak ng pating sabi siguro nito. Ay, ibain nga natin ito para magkaroon ng rason panahon ng Duterte. Yan na po yan mga kababayan, maniwala kayo, ganun po ang gusto nila diyan mangyari. Kaya sasabihin nila yan, pag halimbawa hindi naman substandard matibay, o kita nyo na, mismong sa Davao nagpagawa kami ng project na matibay. Di ba kagaguhan lang mga kababayan ano? At ang isa pang kagaguhan ito pa, yung pang-aangkin nila ng yung sa Davao ano, yung People's Bill, ito pala yung ang ano diyan mga kababayan, ang totoong kwento diyan sa Davao People's Bill. Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project nga nahimutang sa Purok 10, Barangay Riverside, Kalinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon SHFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa maong pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang porma sa maong housing project. Matag unit, adunay gidakon nga 36 square meters, nahimutang kini sa 14.2 hectares nga luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Ay tayo po'y magkatulong-tulong at nang mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Nausab kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang usab ang mamahimong amortization sa mga benepisyaryo. Lang ni, kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naalang sa mga 1,500 to 2,000. Depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So Makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Davaoenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone o kaha naglangkob sa malaglahing sektor. Busa, dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mong pabalay. Labi na, nga halos 4 ka tuig usab nila kining gihulat. At least karon na-realize na yun. From 2018 na mo nga paningkamot, nag-apply mi ani, na nadyo katumanan. Nagkita na gid nato nga na nagihayag. Target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig, dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawa sa mga balay, dunaw sab kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pakot para sa bayan. Ayan mga kababayan, ito yung resibo nito pong People's Bill mga kababayan. Ito pala ay kung titingnan natin ito pala ay nagawa pala ito sa panahon ni Tatay Digong at ni BP Inday Sara pa, no? At ito pala ay project din pala ito ng private, no? Oo. Private mga kababayan. So ngayon,
ang ano rin pala nito, parang hati, no? Hati by ano sa gobyerno ng Davao, at pagkatapos mayroon din sa private, no? At ang ano dito, yung upahan dito, yung tawag nun, yung tulugan, bayad dito ay ano lang mga kababayan, yung mababa lang, 1.5 lang, 'di ba? Tapos ngayon inaangkin ni Marcos na kanya 'yan. Anak ng pating. Sino bang maniniwala sa iyo, Marcos? Eh lahat na lang ng proyekto ng Davao, una nga yung magandang project dati ng JECA at ng Davao, hindi mo pinondohan eh. Tapos ngayon nang mayroon pong natapos dahil sa effort ng lokal ng Davao plus yung mga private individual, aangkinin mo ngayon na kasama sa project mo sa pabahay. Wala ka nang ginawa, Marcos, kundi mang-angkin na lang mang-angkin. Una mong ginawa dyan sa Davao na inangkin, yung Bukana Bridge. Wala ka naman ambag, anti-China ka nga eh. Di ba? Eh China ang may pagawa noon eh. Parang donation yun kay Tatay Digong dito sa Davao, kay BP Sara eh, di ba? Pero nung ginawa mo, inangkin mo. Yung Bukana, wala kang ambag. Unang-una, paano ka nagkaroon ng ambag? I-anti-China ka. Di ba mga kababayan? Po ang isang katotohanan po dito sa mga Marcos na ito, ang nakakainis, nakakagalit, di ba? Kasi ako, nakakabwisit lang talaga mga kababayan na wala na itong ginawang matinong proyekto itong Marcos na ito, eh gagawa pa ng pagnanakaw. Pati proyekto na nga lang, pati project na nga lang, ninanakaw pa. Ugag talaga itong mga kababayan, ano? Kaya talaga, sabagay, dahil talaga sila na magnanakaw eh, mga kababayan. No? Ito, gusto niyo makita kung gaano sila ka magnanakaw itong Marcos, pamilya? Ito, panoorin niyo po ito. Ako ay namangha sa laki ng ninakaw ng mga Marcoses. Pero ako ay nagalit nung makita ko kung paano nila ginastos. Magwi-withdraw ng pera sa umaga, $10,000 para pagawa mga kwintas ni Imelda. Pagkatapos sa hapon, we-withdraw na naman ng 10,000. Bakit? Mamimili ng mga paintings. Plunder $10 billion from the Philippines. So this is just a portion of what was plundered. Yung pupunta siya sa New York, papasara niya lahat ng mga department stores, tapos magsha-shopping siya. Yung amounts that she would spend for one shopping trip would be enough to feed hungry children. Pero wala sa kanya yun. Wala talagang controls kasi. There was no one to check them. There was no one to say no to them. So they behave as if they own the entire Philippines. Pagbagsak na ekonomi natin, paglobo ng utang natin, yung mga monopolyo na tinayo, na sila lang nakikinabang, napakasama ng panahon. Napakasama ng panahon na yon, economically. Ako ay namangha sa laki ng ninakaw ng mga Marcoses. Pero ako ay nagalit nung makita ko kung paano nila ginastos. Magwi-withdraw ng pera sa umaga, $10,000 para pagawa mga kwintas ni Imelda. Pagkatapos sa hapon, we-withdraw na naman ng 10,000. Bakit? Mamimili ng mga paintings. Plunder $10 billion from the Philippines. So this is just a portion of what was plundered. Kita niyo mga kababayan. So may pinagmanahan talaga ito si Marcos. Hindi na po tayo magtataka ngayon sa ginagawa nitong pagnanakaw. Kasi nga, manang-mana po ito sa kanyang nanay at saka sa kanyang tatay, magnanakaw. $10 billion. Ito po mga nagsasalita mga kababayan, sila po itong grupo na mga. Pero ang problema ngayon ng mga dilaw, kaya ang saklap ng katotohanan mga kababayan, dati isinusuka nila itong mga Marcos na ito. Sila mismo, panahon ni Aquino, Dilaw, mga kababayan, ay ganito po ang natuklasan nila dito sa pagnanakaw, sa nakaw nitong mga Marcos. Pero ngayon, nasaan sila? Takot sila kasi nga yung ginawa ng ama noon, maaari ring gayahin ng anak ngayon na pagkukunin lahat, pag nananakawin lahat ang kanilang mga ari-arian. Katulad na lang ng mga kumpanya nila.
Kasi itong mga dilawan, marami dito mga oligarch eh. Di ba? Pinagkukuha dati ni Marcos eh. Ngayon, nang umupo itong si Cory, pinagbabawi ni Cory, pinamimigay lang ng ganun na lang. Wala na pong ano-ano, kaabog-abog. Binalik na lang yan sa mga oligarch. Kaya naman, ang mga oligarch, mga kababayan, talagang andyan talaga yan sa mga Cory or andyan sa dilaw yan. Diba? Kasi ang mga oligarch eh, ibing-bibi yan sa mga dilawan eh. Yan po ang nangyari mga kababayan. Eh ang masaklap ngayon, itong kanilang isinuka noon na talagang number 1 na magnanakaw itong Marcos. Ha? Ito naman ngayon ang kanilang kinakapihan, yung anak ng magnanakaw. At sila mismong naka-taxi niyan. Di ba? Kaya itong mga dilaw, wala itong moral ascendancy na sasabi na, ay ano kami, anti-corruption kami. No, wala kayong karapatan. Kasi ngayon kakampi nyo na eh. Di ba? Kakampi nyo na itong mga iing terorista, ha? Mga makabayad black nandiyan sa wala kayong karapatan mag ano ng anti-corruption. Hindi nyo alam yan, yung anti-corruption na yan. Kakampi nyo ngayon eh. Kakampi nyo ngayon eh. Kasi kung talagang anti-corruption kayo, tingnan nyo ha, ang matindi ngayon binabanatan nila, si VP Inday Sara. Pero bakit hindi nila mabanatan si Marcos? Kasi nga, kampi na nila eh. Ganun po ang nangyayari ngayon mga. Pero, wag po sila mag-alala, wag po tayo mag-alala kasi darating din po ang panahon. Ha? Darating din po ang panahon. Isang taon na lang yan mga kababayan. Tulad nitong ginagawa ni Atty. Levito Baliga. Congressman pa siya, senator pa siya. And in fact, isa sa mga nag-uudyok na suhulan ang mga ito, no? Yung si retired Sergeant Mark Bunagan, ang isa sa nag-uudyok. A very close friend yan ni Erwin Tulfo eh. And I can show you pictures inside the inner office of Erwin Tulfo. Kasama niya yan si Mark Bunagan. Ayan mga kababayan. Erwin Tulfo talagang tinuturo talaga. Pag-ebidensya si Atty. Levito Baligod. Asan si Erwin Tulfo? Sinong kakampi niya? Yun na, di ba? Pues ito pa. Isa pang matinding issue mga kababayan. Pero ito muna, puntan muna natin itong si VP Inday Sara na nangangamoy good news din to para kay VP Sara. Panoorin natin. Inatasan na ng Quezon City Regional Trial Court ang Department of Justice o DOJ na tumugon sa isinumiting motion to quash ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa noong August 11. We're forwarded a copy of the order of the court, no? The order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So most likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week. Iginiit din ni Atty. Fadulyon na nakabatay sa ebidensya ang pagsasampa ng grave threats case. Pero hindi niya itinuturing na inciting to sedition ang pahayag ni VP Sara. Ayon sa Prosecutor General, hindi pa napatutunayang nag-uudyok ang Vice Presidente sa publiko na lumaban sa pamahalaan. Taliwas sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Yabang ano? That is the element of inciting to sedition. Ikaw nga, di ba? Yung pagkadalahira mo, pawala-wala ka doon sa isang ano eh, di ba? Oh. Ito sa Anticlear mga kababayan, mauubos din yung ano nito, mauubos din yung swerte nito, maniwala kayo mga kababayan. Mauubos din yan yung maliligayang araw nila dito sa palasyo. Hindi naman sila forever dyan eh. Baka naman ikot.
Ibig kong sabihin maliligayang araw. Maligaya naman kasi kayo diyan sa palasyo, eh, di ba? Dahil, 'pag nag-travel si Marcos kasama kayo. Mauubos din 'yan. Yung mga maliligayang masasarap na mga kinakain ninyo diyan, na galing po sa tax ng bayan, wala naman kayong hiya na hindi kayo nahihiya. Marami pong mga mahihirap, lubog sa baha, sardinas, 1 kilong bugas na NFA, yun lang ang kaya yung iayuda, pero kayo ang sasarap ng buhay ninyo. Matatapos din yung masasarap na buhay ninyo. Hindi mag-alala. Ha? Kasi 1 taon na lang mahigit yan. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung, maaaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Una nang ibinasura ng DOJ ang inciting to sedition complaint laban kay VP Duterte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Samantala, tinugunan din ng DOJ ang argumento ng kampo ng Vice Presidente na hindi siya maaaring usigin habang may impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Attorney Padulyon, magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Para kay Yusek Castro, magkaiba ang layunin ng criminal case at impeachment proceedings, kaya maaari umanong harapin ng Vice Presidente ang dalawang kaso ng sabay. Sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So magkaiba po siya. Ang ano niya, no, talagang alam mo yun, yung pangil, yung higpit ng batas. Talagang nandoon talaga kay VP Sara, pero sa kanila wala. Walang kahigpit-higpit, lahat sa kanila, nasa kanila lahat ang luwag, nasa kanila lahat. Pero ito yung sagot ni si VP Sara sa inyo, yung attorney. Sabi dito, damay-damay na. Naghaay ng manifestation ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang hilingin ng oral arguments para sa kanilang motion to quash sa mga kasong grave threats. Ayon kay attorney Paul Lawrence Lim, ang pag-uusig sa isang nakaupong Vice Presidente, ikaw, Antigler, makinig ka dito ha, kasi hindi mo ito alam eh. Abogada ka lang, ngak-ngak ka lang ng ngak-ngak dyan sa palasyo, puro cockpit news eh. Ito, ay may malawak na implikasyon sa iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Anya, if a sitting Vice President may be indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officers such as the Ombudsman, members of the Constitutional Commissions, Supreme Court, Justices, and even the Vice President, even the President may also be indicted and prosecuted. Ano yung nagiging punto natin dito, mga kababayan? Ang punto natin dito, simple lang. Itong ginagawa ni Auntie Claire Nino, ni Claire Castro, ay pabor lang ito sa kanila, no? Kasi panggigipit lang ginagawa nila kay VP Inday Sara. Pero ang batas nagsasaad po, ano ho? Meron po tayong tinatawag na mga impeachable officers. Pag ginawa nila ito kay VP Inday Sara ngayon, despite na nandyan na nakasalang na sa impeachment si VP Inday Sara, ang mangyayari dyan, mga kababayan, ay pwede po itong mangyari sa iba pa
na katulad ni VP Inday Sara na impeachable officer. At isa pa nga dyan, mga kababayan, itong si Ombudsman, si Boying Rimulya, at itong kanyang amo na si Marcos Jr. Katulad lang din po ito, mga kababayan, noong confidential fund na binusisi nila ang kay VP Inday confidential fund, pero yung kay Marcos hindi nila binubusisi. Anong tawag dyan? Tawag dyan, selected judgment. Wala ka pong moral ascendancy para maghanap ng totoong hustisya, Auntie Claire. Pwede sa'yo magngakak, mag-fake news, magtinukya, magwala-wala doon sa 1%, yun ang pupwede sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. 10 taon na lang mahigit yan, namnamin mo lang ng namnamin yan, Auntie Claire. Malapit na rin yan. At ito pa, mga kababayan, speaking of malapit na, ito nalalapit na rin tayo. Ito pang isa. Ayun, no? Ito pala yun, yung nag-ano si VP Sara sa motion to quash dyan sa ano, mga kababayan. Pinal sa kanya na grave threat. Kasi katulad din yan eh. Alam niyo, mga kababayan, itong grave threat, itong inciting to sedition, nasa impeachment na yan eh. At ang masaklap pa, ang timing dito, mga kababayan, isipin nyo ha, nakaano na pala ito eh, naka-impeach na pala eh. Bakit mo pa kailangan pang sampahan dyan? Paano ito, mga kababayan na? What if kung katulad dito ngayon, itong inciting to sedition, di ba nandoon na yan sa ano? Itong grave threat nandoon din sa impeachment. What if kung mabilis itong madesisyonan ng korte at sinabi ng korte na walang death threats? Adi tapos na kayo, tigil na yung impeachment dyan. Di ba, mga kababayan? Di ba nga dapat na itigil? Kasi nga, yung isa nilang article, bagsak na eh. Tapos yung sa COA naman, bagsak din. Bakit? Nasa, ano pa lang sila eh, first stage pa lang sila. At mayroon silang nilaktawan na isang stage, tumirikta sila doon, sinurtcut nila. Nakita naman sa mga investigasyon, mga kababayan, di ba? Di matandang gorilla nga eh, si Gore, Aling Gore. Aling Gore! Alam mo sa Aling Gore, nag-uulyanin lang ano, parang pinapakwela lang niya yung kanyang pagiging ulyanin. Hoy, wag kami lola. Ikaw obra sa amin. Umigimik eh. Dito na lang sila magaling sa gimmick, mga kababayan, pero sa actual, wala. Ito, isa pang nanganganib, mga kababayan, na madali ito. Sabi nga ni Rese, ito impeachable ito. So, itong mga ginagawa nila kay VP Inday Sara, nagiging precedents na po ito. Tandaan nyo, mga kababayan, pag bumaliktad na ang sitwasyon ng panahon at hindi na leader si Marcos Jr., andyan na yung paniningil, mga kababayan. Hindi man si VP Inday Sara maging presidente ngayon, ako'y naniniwala, isa sa Duterte pa rin ang makakabalik sa palasyo ng Malacanang. Bakit? Proiba na yan si Marcos. Ang baho-baho na niya, no? Kaing galing pusali yan. Nandun na yan sa Puso Negro eh. Kung ituring ng mga dilawan nung araw. Pero bakit nasaan na ngayon? Andyan. Dinidilaan na ngayon ng mga dilawan. Kahit galing sa Puso Negro, dinidilaan, sinisimot nila ngayon. Himod nila ngayon ang pit. Kahit inuud, kababayan. Inuud, ibig sabihin, inuud sa mga issues na napakalalaki, lalo ng pagnanakaw. Pero andyan pa rin sila, di ba? Ako, naniniwala ako, tagumpay man sila dito, alam naman po natin na wala pong matibay na ebidensya, pero ginagawa lahat ng paraan ni Marcos para ma-impeach si VP Inday. Sige, pagpalagay na lang natin, kakabalik pa rin naman. May Duterte pa rin naman makakabalik. At pag nagkataon, tingin nyo kaya? Bagay, karamihan naman dito, tig-isang lang lang pipirma. Alay natin, di ba? Ito, Rese, Rimulya sought 1.15 billion in DOJ confidential funds from Zaldico. Kita nyo? Mayroon pala itong confidential fund na 1.15 billion. Okay. 1 billion, 150 million. Kay VP Inday Sara, 125 lang. Laki, no? Oh, ang laki, no? Erase na may sabi niya, na?
President Ferdinand Marcos Jr. says that the government's flood control efforts have proven effective but admitted solid waste. At lahat ng 50 to 60% nasa mga drainage, nasa mga creeks. Dapat makita nila ano ba yung density. Dapat ipaliwanag. Ayan, dito po galing yung video na yan mga kababayan sa sinasabi na kumano itong si Boyeng Remulla ay mayroon din po palang 1.5 billion DOJ Confidential Fund. Pakalaki ng Confidential Fund mo, Boyeng. Pero walang nangyayaring investigasyon. Saan mo ginastos yan, Boyeng? Saan mo ginastos yung pera na yan? Sino-sino yung mga alias mo dyan? Alias mo ba dyan? Alias Jakulaw? Ha? Sino-sino mga alias mo dyan, Boyeng? Alias Kokak? Alias Bubuem? Sino-sino ang mga confidential mo dyan? Di ba? Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Ha? Maliwanag naman eh. Kitang-kita naman. Hindi mo na hindi na nangangailangan ng isa kang graduate sa ganito, aralan mo. Hindi na eh. Napakabababaw po ng mga pangyayari ngayon para intindihin ng tao eh. Maliwanag naman pong nangyayari ngayon mga kababayan na ito nangyayari sa ating bansa ngayon at sa mga Duterte at sa mga kakampi ng mga Duterte ay maliwanag na panggigipit lang po nitong Administrasyong Marcos. Hindi lang po basta kakampi ng Duterte kundi para sa bayan ang ginagawa, kakampi ng bayan, kalaban ka nitong mga Marcos at gigipiting ka. Yan, no? Tingnan nyo. Del Campo, no proof was presented that the information paid for the OBP's confidential funds yielded successful result. Kita mo? JMA na mismo ang may post. JMA na ang nagbalita nito na hindi bayarang media, di ba? Kasi marami pang mga mainstream media na hindi bayaran eh. Diba mga kababayan? Oh. Wala oh. Mismo na yung itong witness na si Del Campo, walang proof na maipresenta. Yung isa pang kuha nun, wala. Di ba? Ang dami na rin sinabi. Mayroon bang natanggap si BP Sara? Napunta sa kanya mula doon sa confidential fund? Wala. Kaya dapat ito, Chess Escudero, itigil-tigil mo na ito. Kalokohan na po yan. Ayan. Pang kalukuhan mga kababayan. Naalala nyo dati dito, di pa tayo ng isang topic. Naalala nyo dito mga bago tayo magtapos. Sa ano natin. Naalala nyo, itong yung Redicon, yung construction firm na kinutsaba ni Dizon. Diba? Na ang sinasabi nila aabot ng 5 taon, yung ginastusan ng 5 to 6 billion na pera, tinapon dyan sa EDSA, mga kababayan, para dun sa espalto ko, no, na matibay ko, no. Diba, ang kontraktor nito ay ang Redicon Builders ba yun o construction? Andito sa ano ko eh, sa cellphone ko, na-research ko yan. Alam nyo ba kung ano palang isa pang ginawa nitong katarantaduhan nitong mga kababayan? Gusto nyo bang malaman kung anong isang katarantaduhan na ginawa nitong gagong na to? Ha? Ako, magugulat kayo mga kababayan. Mayroon pala itong kagaguhan din na ginawa mga kababayan. Itong Redicon. So yun. Yung Redicon company na siyang kontraktor dyan nga sa nasira na asfalto na ginastusan ng 5 to 6 billion pesos ng BBM, isa sa matinding kalokohan pala nitong ginagawa nitong kumpanya na ito. Sila pala mga kababayan ang petitioner na 85 pesos wage hike. Oh. Sila pala mga kababayan ang nagpetisyon dyan. Mantakin nyo yan. Ang gago na nga sa EDSA, mga kababayan, huwag mong sabihin hindi ang gago, kagaguhan yan. Biruin mo yung tibay ninyo, sinasabi pinagmamalaki. US daw ginagamit yan, ginagamit ng ibang bansa, ginagamit ng runway, ginagamit ng mga expressway. Kaya matibay yan. Espesyal daw yung espalto na yan. Anong nangyari? Espesyal na yan. At tagal daw yun dapat ng 5 to 6 years.
Ano nangyari? Wala pang isang taon, 6 na buwan pa lang, lubak-lubak, tuklak, sira na. Yung kagagawan nitong Ridicon na ito, sila pa ngayon mga kababayan, ang nagpetisyon. Yan pala sa 85 na hindi ibinigay. Kinatigan naman ang pamangkin ng lugar ni School Bocol, si Vico Soto, dyan sa lugar nila. Hindi naman si Vico Soto mga kababayan. Pamangkin lang siya ni School Bocol. Kinatigan ng korte dyan na wag ibigay yung kakarampot na increase. Ngayon, kinarma katuloy, gago. Kinarma si gago mga kababayan kasi kung susundin yung batas, mayroon pa po yan warranty. Kailangan nila ipagawa yan na hindi na po magagastos dapat ang gobyerno. At sinabi din yun ni Dizon. Hindi na dito gagastos ang gobyerno. Sila na ang magpapagawa niyan. At yan talaga ang legal process mga kababayan. Sila dapat ang magpagawa niyan. Kasi nga, nasa warranty period pa yan. Para bang bibili ka ng isang gamit, di ba kadalasan may warranty yan sir na 1 month, 3 years, 1 year. Di ba ganon? Laptop, bibili ka. Sasakyan, kung ano man, may mga warranty yan. Di ba? So yan, pasok pa yan sa warranty period, wala pang isang taon eh. Kaya dapat gawin nila yan nang hindi nagagastos ang bayan. Ang problema, dapat mabantayan. Baka mamaya, kuhanan na naman ni Marcos Jr. sa GAA, sa pera na naman ng bayan. Sa tax na naman natin manggagaling, ang perang ipapagawa dyan. Na samantalang, effective na nga, ninakawan na tayo, ngayon uli, another gastos na. Malaking kagaguhan mga kababayan. Ay nako. Ano po ang inyong masasabi dito sa bidyong ito? Huwag po kayong magatubili. Paki-comment nyo po sa baba at pupusukan natin, pag-uusapan po natin. BMR Channel po, magpapaalam pansamantala. Bye-bye!